Yo, kamusta mga kapwa ko cultivator? Shoutout nga pala sa ating pinakaunang sect elder na si Edgar Bunso. Salamat sa pag-join at sa solid na suporta ninyo. Welcome sa sekta, let's go! Ang pagpapatuloy ng ating kwento. Tahimik na pinagmasdan ni Conde Bilo Norton ang dalawang tao na tila ba'y likas na magkasundo, at hindi niya napigil ang pailing-iling. Ano bang nangyayari rito? At bakit pa humingi ng pabor si Baron Fenris sa akin? Mabilis kumalat ang mga tsismis, umabot na yon hanggang sa mismong palasyo. Umabot pa sa puntong pinag-uusapan kung dapat bang kilalanin si Porisco bilang isang banal na santo. Ngunit agad ding pinutol ng Marquis ng Branford ang diskusyon. Walang posibilidad, hindi kailanman magiging santo ang sakim na yon. Narinig kong ang Fenris Merchant Guild ang namigay ng pagkain sa ngalan niya. Alamin kung anong kalokohan ang pinaplano ng gunggong na si Ghislaine. Dahil sa iisang pahayag na yon, naglaho na parang bula ang mga bulong-bulungan. At ang lahat ng ginawa ni Conde Bilo ay sundin lamang ang pagpapanggap na ipinagawa sa kanya ni Ghislaine. Sa totoo lang, mahirap tanggihan ng isang malaking donasyon ng pagkain lalo na sa oras ng kagipitan. Bahagyang umiling si Bilo bago nagsalita. Kung gayon, aalis na muna ako. Hindi magtatagal ay magpapadala muli ang palasyo ng tao para sa opisyal na usapan. Nagbalik si Porisco sa ulirat at ngumiti ng mapagpakumbaba, worry isang santo. Siyempre, hihintayin ko yun. Kasabay nito, marahan niyang pinalabas ang banayad na sinag ng banal na kapangyarihan, isang bagay na bihira niyang gawin dahil sa hirap nitong taglayin. Agad namang bumalat ang manipis na liwanag sa kanyang katawan, na para bang isa siyang banal na matandang pari. Pagkaalis ni Bilo, nagmasid muna sandali si Porisco upang matiyak na walang ibang nakikinig, bago siya yumuko at bumulong kay Ghislaine. Kung mapapanatili mo ang kasalukuyang damdamin ng taong bayan, ibibigay ko ang kahit ano pa mang hilingin mo. Habang hindi pa opisyal ang usapan, gagawin ng arsobispo ang lahat upang mapatahimik ang mga tsismis. Kailangan mong maglabas muli ng pagkain at panatilihing umaandar ang lahat. Kapag nakamit ko na ang kapangyarihan, sisirain din kita. Ngunit sa ngayon, gawin mo muna ang bahagi mo. Nakapagpasya na si Porisco, uunahin muna niyang malampasan ang kasalukuyang krisis. Maging ang paraan ng kanyang pananalita ay nag-iba, hindi na siya santo kundi isang negosyador. Ngumiti ng tuso si Ghislaine. Siyempre, mag-i-invest ako ng maluwag. Pero siguro naman, makatarungang ikaw muna ang tumyupad sa isa sa mga hiling ko. Isa lang, kapalit ng naibigay ko sa iyo. Tumawa si Porisco. Haha, tama ka. Dapat nga may palitan. Gusto mong may pari sa Fenris? Oo, balak kong magtayo ng maliit na dambana, kung hindi man isang parokya. Ipadala mo na muna si Pari Piote. Kumalma ka naman, napakaganda ng samahan natin. Bakit si Piote lang? Ay padadala ko sa iyo ang mas bihasa at mas karanasang pari kaysa sa kanya. Handa si Porisco na gumastos, basta't mapanatiling tahimik ang bibig ni Ghislaine. Ngunit umiling si Ghislaine. Hindi, mas mabuti pa ring si Piote. Pero may isa pa akong kahilingan. Isa pa, gaya ng sinabi mo, hindi ba't dapat mayroong isang palatandaan ng ating kasunduan? Palatandaan? Ano pa bang gusto mo? Ipinapadala ko na nga ang pari na gusto mo. Bigyan mo ako ng isang relikya. Kalakip ng isang sertipikong ikaw mismo ang lumagda, bilang patunay na kusang loob mo itong ipinagkaloob. Ako mismo ang pipili. Hudas na ito. Ang relikya, mga banal na bagay, ari-arian o labi ng mga santo, ay sagrado at mariing ipinagbabawal ang basta-bastang paggalaw. Kahit ang mga maharlika ay bihirang makapasok sa imbakan nito maliban na lang kung sila'y hari o si Marquis Branford. At ngayong taong ito, hindi lang basta't nais makita ni Ghislaine, kundi kuhanin pa mismo ang isa. Kung matuklasan yon, hindi lamang ekskomunikasyon ang kapalit, pati ang kanyang buhay ay malalagay sa panganib. Talagang marumi at tuso ang hayop na ito. Ginagapos ako ng mahigpit. Alam ni Porisco na kapag may hawak na sertipiko si Ghislaine, madali nitong ipalaganap na legal ang lahat. At siya ang papasa ng lahat ng kaparusahan. Kaya't pilit siyang nagpakita ng mabigat na mukha. Relikya, kahit ang arsobispo ay hirap kumilos dyan. Hindi ko kayang ibigay ang hinihingi mo. Kung gayon, wala nang saysay. Pupunta na lang ako diretso sa arsobispo. Hudas kang hayop ka, walang puwang para makipagkasundo. Ang mensahe ni Ghislaine ay malinaw, sumunod ka o mamatay,
ibigay mo ang gusto ko o mamatay ka pa rin. Napalunok si Por Isko, pinawisan ng malamig, at kinagat ang labi. Kung kukuha ako ng relikya, para ko na ring pinirmahan ang aking sentensya sa kamatayan. Hindi ba't marami naman ang mga yon? Pipiliin ko lang ang maliit at hindi kapansin-pansin, isang simpleng tanda ng ating kasunduan. Napabuntong hininga si Por Isko. Tama naman si Ghislaine, sa dami ng relikya sa kasaysayan ng Orden, marami roon ang halos walang halaga. Fine, pero siguraduhin mong maliit at hindi pansinin. Walang problema. Kasabay ng ngiting pino ni Ghislaine, magkasabay silang nagtungo sa pinakaloob na bahagi ng templo, ang imbakan ng relikya. Nagbigay galang ang mga kabalyero ng templo sa pagdating ni Por Isko, at ngayong kumakalat na ang tsismis na isa siyang santo, wala silang lakas ng loob na ipakita ang dati nilang paghamak. Ha, kung ganyan lang sana palagi ang tingin nila. Bahagyang lumaki ang ulo ni Por Isko at ngumiti habang binabati sila. Ngunit nang hadlangan siya ng isa sa mga kabalyero, kumulog ang kanyang tinig. Paano niyo ako pipigilan? Hindi ba't tinutupad ko ang mismong pahayag ng Diyosa? O gusto niyo bang hamakin si Lady Juana mismo? Sa takot sa banal na pangalan, umurong ang mga bantay. Kaya't nakapasok sila. Ang imbakan ng relikya ay tila isang kayamanang silid, puno ng gamit na nakahanay ayon sa antas. Tahimik na iginala ni Ghislaine ang tingin at napangisi. Nahanap ko na. Sa isang sulok, isang maliit na singsing na may puting hiyas ang nakalagay sa ilalim ng salamin, walang pumapansin. Ngunit alam ni Ghislaine ang tunay na lihim nito. Ang basbas ng Diyosa Juana. Isang singsing na kayang lumikha ng makapangyarihang harang mula sa banal na enerhiya ng pari, isang depensang higit pa sa karaniwang proteksyon. Perpekto para kay Pyote. Sa isip niya, malinaw ang plano, si Pyote ang magiging buhay na kuta, isang dambuhalang pain na hindi basta-basta mamamatay. Lihim na kinilabutan si Ghislaine sa sariling plano, ngunit mas lalo siyang natuwa. Ito ang tunay na paladin. Lumapit si Por Isko. May napili ka na ba? Ang mga nasa sulok na yan ay pawang third class lamang. Itinuro ni Ghislaine ang singsing. Ang maliit na yan, mukhang perpekto, nagkibit balikat si Por Isko. Ah, iyon ba? Ni hindi ko alam na naririyan pa pala. Sobra ng luma, iniwan ng isang madre noong unang panahon. Walang halaga, magandang piliin mo yan. Labis ang ginhawang nadama ni Por Isko. Sa wakas, hindi mabigat ang kapalit. Para sa kanya, isa lang itong kalat na matagal nang nakalimutan. Ngumiti si Ghislaine ng malapad. Sa halip na mabulok dito, mas mabuting ibigay sa tunay na gagamit. At ganoon nga ang nangyari, binuksan nila ang salamin, kinuha ang singsing, at tahimik na lumabas ng silid. Pagbalik ni Por Isko sa kanyang opisina, agad niyang inihanda ang liham ng pagtatalaga para kay Pyote. Ang kumpirmasyon ng diyosesis ay nangangailangan ng pulong ng konseho at pag-aproba ng arsobispo, kaya't hindi ito agarang maisa sa katuparan. Ngunit ang pagtatalaga kay Pyote sa isang pansamantalang misyon ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Uunahin ko na yon. Kung gayon, isulat ninyo ito sa paraang hindi madaling gambole ng iba. Kailangan niyang kumilos ng malaya, ani Ghislaine. Kung gagawin ko itong nakatali sa dahilan ng isang permanenteng misyong pang-ebanghelyo, malaya siyang manatili roon hanggat nais niya. Sa ganitong paraan, naging malaya si Pyote na tumigil ng matagal sa teritoryo ng Fenris. Ang permanenteng pagtatalaga sa misyon ay nagbibigay ng malaking kalayaan. Totoo nga na maaari pa rin siyang ipatawag pabalik ng simbahan, ngunit ngayon ay may batayan na siyang tanggihan kung gugustuhin niya. Ngumiti si Por Isko na parang tapos na ang lahat. Ayos, tila maayos na ang lahat. Nariyan na si Pyote, at nasa atin na rin ang relikya. Simulan na natin muli ang paghahayag. Ngunit sa halip na sumang-ayon, inilabas ni Ghislaine ang isang kontrata mula sa kanyang daladala. Isulat ninyo sa inyong sariling kamay ang lahat ng nangyari, at lagyan ninyo ng inyong selyo bilang obispo. Tesk, tusong demonyo, napalunok si Por Isko. Mula pa pala sa simula, nakahanda na ang binatang ito. Nagkunwari pa siyang banal at sinimulan ang kontrata sa isang mahaba at masalimuot na panalangin. Ngunit hindi nagtagal, itinapon yun ni Ghislaine matapos basahin. O lumikha ng mundong ito, ina ng habag at awa, aming sinusunod ang iyong landas. Obispo, niloloko ba ninyo ako? Hindi, naisip ko lang na nararapat magsimula sa panalangin. Kalokohan, isulat mo lang ang mga pangyayari.
At nang makita ni Ghislaine na patuloy siyang nag-aatubili, siya mismo ang nagdikta ng mga salita. Walang nagawa si Porisco kundi sundan ang bawat linya at lagyan ng sariling selyo. Sa sandaling yun, tuluyang nabunyag ang kanyang kahinaan. Hintayin mo lang, bata. Kapag ako na ang arsobispo, pupunitin ko ito at ibabalik lahat ng nawala sa akin. Ngunit sa ngayon, ang kontratang yun ang nagiging pako na nakabaon sa kanyang leeg. May payo ako para sa iyo bago tayo lumabas, ani Ghislaine matapos iligpit ang papel. Nagtaas ng kilay si Porisco. Ano naman yun? Ang yaman mong naipon sa suhol at panlilinlang. Tiyak na yun ang tatargetin ng arsobispo. Naninikip ang dibdib ni Porisco. Totoo ang sinabi ng binata. Alam ng arsobispo ang tungkol sa kanyang nakatagong kayamanan. Pinili lamang nitong ipunin ang ebidensya at gamitin sa tamang panahon. Kung gayon, ano ang iminumungkahi mo? Ibigay mo sa akin. Ha? Ibigay? Ang buong yaman ko? Kung itatago mo, tiyak na makukuha yon ng arsobispo. Ngunit kung ipapasa mo sa akin, magagamit natin yon upang palakasin ang iyong pangalan. Nagngangalit ang ngipin ni Porisco. Ito ang buong buhay kong pinaghirapan. Anong klase ng pari ang ganid? Hindi ba't laban yon sa doktrina ng simbahan? Bulalas ni Ghislaine. Nakangisi. Pinipigilan man ang isip niya, wala siyang laban sa loika ng binata. Sa huli, nanginginig pa ang kamay nang iabot niya ang susi ng kanyang lihim na lagakan ng kayamanan. Para bang nakipagkasundo ako sa isang dyablo, bulong niya sa sarili. Ngunit pinilit niyang tabunan ang takot. Kailangan ko lang malagpasan ito. Kapag ako na ang arsobispo, mababawi ko ang lahat. Kinuha ni Ghislaine ang susi na parang isang piraso lamang ng candy. Ayos, simulan na natin. Sa mga sumunod na araw, ayon sa utos ni Ghislaine, agad na pinasok ni Lowell ang tagong lagakan, inilabas ang yaman, at ginamit ito upang muling mamigay ng pagkain. Kasabay nito, kumalat ang mga bulong at tsismis na lalo pang nagpatingkad sa pangalan ni Porisco at Ghislaine. Sa harap ng nagugutom na masa, magkasama silang humarap sa entablado ng plaza. Magkahawak ang kamay, nakataas sa langit, at nakangiti na parang mga banal. Mga kapatid, ang lahat ng ito'y biyaya ng Diyosa. Sigaw ni Porisco, halos mabasag ang boses sa lakas. At sumigaw ang bayan, banal na Porisco, banal na Baron Fenris, habang ang mga karibal nilang Maharlika at mismong pamilya ng hari ay kapos sa ipamamahagi, ang magkasabwat ay naliligo sa papuri. Hindi na mahalaga kung totoo o hindi ang kanilang mga pahayag. Ang taong gutom ay madaling kumapit sa pag-asa. At sa pagkakataong yun, ang pag-asa ay may anyo ng isang obispang banal at isang baron na pinagpala. Samantala, ang arsobispo ng Orden ni Juana ay halos mabaliw sa galit. Agad na salakayin ang tagong lagakan ni Porisco. Tiyak na puno yon ng kayamanang mula sa panunuhol. Ngunit laking gulat ng mga kabalyero ng templo nang makita nila ang laman. Wala ni ginto, ni pilak, ni hiyas. Ang nandoon ay mga lumang kasulatan, abito ng pari, at mga banal na gamit pang seremonya. At higit sa lahat, isang malaking ukit sa dingding. Alam ng Diyosa na darating kayo dito sa utos ng masamang arsobispo. Handa ba kayong itapon sa apoy ng impyerno? Nanlamig ang mga kabalyero. Sa kanilang likuran, dumating si Porisco, kasama si Ghislaine. Ngayon ba ay nakikita ninyo ang katotohanan? Malakas na wika ni Porisco. Isa-isang nalaglag ang mga sandata ng mga kabalyero, at lumuhad sila sa harap ng obispo. Patawarin ninyo kami, banal na Porisco. Nilinlang kami ng arsobispo. Ngumiti si Porisco na parang tunay na santo. Pinapatawad ko kayo. Sa harap ng kanilang mga luha at panata, lalong tumibay ang kanyang autoridad. Sa pulong ng konseho, naging mapangahas na si Porisco, hindi na ang dating nanginginig na baboy ramo. Itong arsobispo, aniya, nakakamot pa ng tiyan, pinagdudahan ang aking kabanalan at ipinadala pa ang kanyang mga tao laban sa akin. Kung hindi dahil sa paghahayag ng Diyosa, baka nalunod na ako sa kasinungalingan. Tahimik ang buong bulwagan. Alam nilang lahat na kalokohan ang tinatawag na paghahayag. Ngunit wala na silang magawa. Ang arsobispo mismo ay walang sagot, at tanging pagpapawis ang naidulot sa kanyang noo. At doon pa lalong sumulong si Porisco. Mga kasama, hindi ba't nararapat na ako'y kilalanin bilang isang santo? Halina't bumoto tayo. Ngunit ang kanyang kawalang hiyaan ay nagbunsod ng kaguluhan. Matindi ang pagtutol ng kampo ng arsobispo,
at ang pulong ng konseho ay nauwi sa isang mainit na pagtatalo. Walang pag-aalinlangan na tumayo ang mga tagasunod ng arsobispo, itinuro si Porisco at nagsisigaw. Hindi maaaring tumanggap ng pahayag ang isang lalaki. Ayon sa banal na kasulatan, tanging ang banal na birhen lamang ang pinagkakalooban nito. Paano mo, bilang obispo, hindi ito alam? Bukod pa riyan, kailan ka ba naglaan ng sarili para ipalaganap ang kalooban ng Diyosa at dalhin ang ebanghelyo sa mundo? Ang tanging ginawa mo ay tumanggap ng suhol. Sa totoo lang, kung pagbabatayan ang naging buhay mo, nakapagtatakang naging obispo ka pa nga, magkaroon ka naman ng konsensya. Wala nang kailangang beripikasyon pa. May mahigpit na kondisyon upang kilalanin ng isang tao bilang banal. At ni isa sa mga iyon ay hindi natugunan ni Porisco. Sa lahat ng pari na naroroon, siya ang pinakamaraming tinanggap na suhol at pinakamaraming kasalanang nagawa. Kung nakalulusot man siya noon, iyon ay dahil maraming iba pang kleriko ang may kanya-kanyang kasalanan, at nagbubulag-bulagan sila para protektahan ang isa't isa. Ngunit gaano man sila kabulok, pari pa rin sila. Kaya't ang makita si Porisco na kikilalaning isang banal ay labis na kasuklam-suklam. Para bang ito na ang hudyat ng pagtatapos ng mundo. Gayunman, hindi nagpatalo ang mga obispong kumakampi kay Porisco at agad na lumaban. Kung ang isang nakatanggap ng pahayag ay hindi pa maituturing na banal, sino pa? Ito ang kagustuhan ng lahat. Mga lapastangan, nilalabanan ninyo ang kalooban ng Diyosa. At huwag ninyong ipagkaila, kayo man ay tumanggap din ng suhol. Nag-away-away ang mga pari na parang mga maharlikang naglalaro ng politika, nagbabatuhan ng insulto, nagbabangayan, at halos hindi matapos ang pagtatalo. Kung magpapatuloy yon, baka hatiin pa ang simbahan. Sa huli, napilitan si Porisco na umatras. Kahit siya nag-aaman, alam kung kailan dapat umurong. Mukhang hindi pa tamang panahon. Kailangan ko pa ng oras. Kapag nakamit ko ang pagkilala ng simbahan, natural na susuporta ang pamilya-hari. Ang ganitong bagay ay nangangailangan ng basbas hindi lamang ng simbahan kundi pati ng kaharian. At kailangang may napakalaking impluwensya para magkaroon ng nagkakaisang pagsang-ayon. Ang titulong banal ay hindi basta-basta na ipagkakaloob. Kaya't karaniwan ang inaabot ng maraming taon bago makanonisa ang isang tao, at kadalasan pa nga'y pagkatapos ng kanilang kamatayan. Kung kaya ko lang sanang ipakita ang kapangyarihan gaya ng banal na birhen, napakadali sana nito. Naramdaman niya ang bahagyang panghihinayang. Ngunit hindi siya lubos na pananghinaan. Sa kabisera, marami na ang sumasamba at sumusunod sa kanya. Hindi na siya kayang galawin ng arsobispo. Sadyang napakalaki na ng kanyang kasikatan. Nakakaligtas nga ako sa bingit ng kamatayan dahil sa Diyosa, o baka dahil sa batang iyon na biglang lumitaw. Demonyo siya. Sa kahit anong paraan, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakukuha ang kontratang iyon. Oo nga't nailigtas siya ng batang iyon, ngunit nawala ang lahat ng kanyang yaman kay Baron Fenris. At hawak pa nito ang kanyang kahinaan. Napilitan siyang mamuhay ng may katapatan. Gayunman, naisip niyang baka sa patuloy na mabuting pamumuhay ay tuluyan siyang maging banal. Ngunit biglang kinilabutan si Porisco. Pamumuhay ng mabuti? Ako, nasasiraan na ba ako ng ulo? Simula nang makilala ang batang yon, para bang may mali na sa kanya. Samantala, sa kabilang panig, ngiti lamang ang ibinigay ni Ghislaine nang marinig ang balita. Alam ko namang mahirap talagang maging isang banal. Kung ganoon lang kadali, baka bawat aso't baka ay tinatawag ng banal. Sa katunayan, higit pa sa kapangyarihan, ang inggit at paninibugho ng tao ang mas nakakatakot. At sa mga pari, na may dangal ngunit walang kapangyarihang tulad ng mga maharlika, mas lalo silang mahina sa tukso. Hindi nila kailanman papayagan si Porisco na itaas bilang banal. Kahit ang ibang orden ng pari ay kusa pa siyang sinisiraan. Ngunit, malamang ay madali na para sa kanya na maging arsobispo sa mga darating na taon. Halos wala ng impluwensya ang kasalukuyang arsobispo, samantalang si Porisco ay tumataas ang kapangyarihan ng lampas pa sa inaasahan. Hanggat hindi siya magkakamali ng malaki, tiyak na makokontrol ng kanyang paksayo ng simbahan. At kapag naging arsobispo siya, mapipilitan siyang maglaan ng mga dioceses. Magpadala ng mga pari at kabalyerong tagapagtanggol. Sisilatin ko siya ng husto. Kung maririnig man yun ni Porisco, tiyak nagigil siya.
Ngunit para kay Ghislaine, iyon ay pagkakataong sulit pagkunan ng benepisyo. Bueno, tapusin ko na muna ang usaping ito. May isa pa siyang dapat puntahan habang nasa kabisera. Noon pa niya balak yun matapos ang digmaan, ngunit ngayong narito na siya para kay Pyote, mas mainam ng sabayan. Panahon na yatang bisitahin ko ang Marquis. Marami na siyang narinig tungkol sa akin, sigurado ako. Ngunit hindi lamang sa simbahan kumalat ang kaguluhan. Maging ang mga maharlika sa kabisera ay abala sa tsismisan hinggil kay Ghislaine. Isang banal na pahayag, at ginamit yon upang mahulaan ang tagtuyot. Isa na namang walang kwentang tsismis tungkol sa lalaking yon. Sigurado akong mangkukulam siya. Halos mapabulala sa gulat si Marquis Maurice Macquarie, punong kumander ng hukbong kaharian. Bagamat likas siyang mapamahiin, hindi niya kayang paniwalaan ang ganoong kwento. Hindi ito ang unang pagkakataong umugang ang mga nakakatawang balita sa kabisera. Kamakailan lang ay tungkol sa tagumpay ni Count Fenris sa digmaan. Mga lumilipad na lobo, mga kabalyerong bumabagsak mula rito. At ang itik na yon ay isang ginoong mandirigma. Mga hanggal, bakit puro kabaliwan ang tsismis tungkol sa kanya? Wala man lang makatutuhanang isa. May mga detalyadong ulat mula sa mga sundalong nakalaban ni Fenris, ngunit dahil labag sa karaniwang kaalaman, tinatanggihan ng ibang maharlika ang lahat ng iyon. Nililito tayo ng hayop na iyon. Sinasadyang kumalat ng maling balita. Hanapin ang mga opisyal na nasa panig nila at alamin ang totoo. Ngunit bago pa man maberipika ang mga tsismis ng digmaan, heto't lumitaw na naman ang tungkol sa banal na pahayag at pagkabanal. Si Maurice ay halos mabaliw sa galit at inis. At pati ang mga maharlika, nalubog sa walang saysay na pagtatalo. At nagpapatuloy ang banggaan ng mga salita hanggang sa dumating si Ghislaine upang harapin mismo ang Marquis ng Branford. Sa kasalukuyan, binubuo ng 4 na lehiyon ng estruktura ng hukbong militar ng kaharian ng Britanya, isang matibay na pananggalang na nakapalibot sa kabiserang Cardenia. Sa kabilang banda, ang mga hukbo sa mga lalawigan ay muling binubuo lamang tuwing may digmaan, sa pamamagitan ng pagtawag sa mga Panginoon ng bawat rehiyon. Ngunit bago pa sumiklab ang anumang kaguluhan, itinalaga na ang pinuno ng mga hukbong panrehiyon. Siya ang gumagawa ng iba't ibang estratehiya upang handa sa anumang senaryo. Ito'y higit na mas matatag kaysa sa biglaang pagtatalaga ng pinuno sa oras ng krisis. Dahil dito, ang posisyon ng komandante ng hukbong panrehiyon ay madalas na tila isang hungkag na titulo lamang sa panahon ng kapayapaan. Subalit may kaakibat itong isang napakalakas na kapangyarihan, ang karapatang ipatawag ang lahat ng Panginoon sa kanyang rehiyon kapag dumating ang digmaan. Sa kasalukuyan, si Conde Desmond ang humahawak sa posisyon ng komandante ng Hilagang Hukbo. At balak ni Ghislaine na agawin yun mula sa kanya. Kung darating ang panahon na makikipaglaban tayo sa mga pamilyang dukol, mahalaga ang titulong ito. Higit pa roon, magiging sandigan ito sa oras ng kaguluhan. Bagamat sa ngayon ay tila pormalidad lamang ang posisyon, sa kanyang nakaraang buhay ay hawak nito ang napakalaking awtoridad. Noon, nang pamunuan ni Duque Delfine ang isang pag-aalsa, sapilitang kinuha ang mga sundalo mula sa bawat rehiyon. Nabawasan ang impluensya ng mga Panginoon at tuluyang hinubog ang hukbo upang maging isang tunay na hukbong Pangari. At sa panahong yun, si Harold Desmond, na umangat sa pagiging duke, ay natural na nakapanatili sa titulo ng komandante ng Hilaga. Ngayong buhay muli, plano ni Ghislaine na siya naman ang sasakop sa buong Hilaga sa parehong paraan. Ngunit ang Marquess ng Branford, na walang kaalam-alam sa hinaharap, ay hindi maitago ang pagkagulat sa kahilingan ni Ghislaine. May dahilan ka ba para rito? Sa anumang kaso, darating ang banggaan namin ni Conde Desmond. Kitang-kita mo naman kung paano na ang mga pangyayari, hindi ba? Hindi siya basta-basta magsisimula ng digmaan. Tiyak na alam niyang kaya natin siyang tugisin ng direkta kung kinakailangan. Nakakaaliw pakinggan, ngunit hindi yun sapat upang paniwalaan ni Ghislaine. Ang paksiyong pangkaharian ay hirap nang ang kontrahin ang kapangyarihan ng mga pamilyang dukol. Ayaw man niyang saktan ang damdamin ng Marquess. Nagbigay na lamang siya ng malabong sagot. Kapag natapos ko na si Desmond, kakailanganin ko ng makatuwirang dahilan upang supalin ang iba pang mga Panginoon. Dahilan? Oo, ako na mismo ang itinuturing na bandila ng paksiyong pangkaharian. Hindi ba't katawa-tawa kung makikipagdigma ako ng walang tigil laban sa lahat ng Panginoon sa Hilaga?
Saka lamang napakuyom ng ilang beses ang ulo ng Marquess ng Branford bilang tanda ng pagsang-ayon. Kung walang digmaan, mananatiling hungkag ang posisyon at walang kapangyarihan. Ngunit kung sumiklab ang digmaang sibil, mag-iiba ang lahat. Ang titulo ng komandante ng hukbong panrehiyon ay magiging sapat na dahilan at sandata upang disiplinahin ang mga Panginoon sa gitna ng kaguluhan. Dahil si Conde Desmond ay lantaran ng nagngangalit, plano ko na ring tugisin siya. Sa timog at kanluran, kung saan ang mga Panginoon ay lubos nang nakahanay sa pamilyang Ducal, wala nang saysay ang magtalaga ng sinumang komandante. Ngunit sa silangan at hilaga, mayroon pang mga bahagi na hindi tuluyang nadadala ng mga Ducal. At lalong totoo ito sa hilaga, kung saan lumalakas ang simoy ng pagbabago sa pamamagitan ng katauhan ni Baron Fenris. Hindi pwedeng hayaang manatili sa pwesto ang isang tapat sa mga Ducal. Matapos magmuni-muni, nagsalita ang Marquess ng Branford na may payak na anyo. Maaaring pamantayan lamang ang posisyon ng komandante ng hilaga, ngunit sa oras ng digmaan, hawak nito ang napakalaking kapangyarihan. Totoo, dapat nang alisin si Desmond. Ngunit ibang usapan na ang pagtatalaga sa iyo bilang kapalit niya. Ngumisi si Ghislaine. Nanalo ka na sa digmaan, hindi ba? At balak mong sakyan ang tagumpay na yon para magpatuloy. Marahil iniisip mo na rin kung ano pa ang maibibigay na gantimpala. Hindi ba't ako na mismo ang nagpresenta kung ano yon? Napangisi ang Marquess ng Branford. Hindi siya nagkakamali. Sa digmaan, ang agos at bilis ng pangyayari ang lahat. Halos nilulunod na ang Pax iyong pangkaharian ng walang tigil na pagsalakay ng mga Ducal. Ngunit binago ng panalo ni Ghislaine ang ihip ng hangin. Unti-unting kumampi ang mga Panginoon at maharlika na dati nag-aabang lamang, at nagsimula ang bulong-bulungan. Ang binatang yun mula sa hilaga ang nakagawa niyan. Kung gayon, gaano pa kaya kalakas ang Pax iyong pangkaharian? Kahit makapangyarihan ang mga Ducal, hindi nila basta-basta malulupig ang hari. Nasa kanila ang katwiran, hindi ba? Tunay ngang mahusay ang Marquess ng Branford. Naipadala niya kaagad ang ikalawang leyon upang harangin si Desmond. Hindi ugali ng Marquess na palampasin ang isang magandang pagkakataon. Ilang dekada na niyang pinapanday ang kanyang galing sa politika, nililipol ang mga karibal. At ngayon, nakita niya ang pagkakataong gamiting gantimpala si Ghislaine upang lalo pang palakasin ang kanilang posisyon. Ang isang asong gubat sa pangangaso ay dapat walang takot at may pambihirang kakayahan. Ang binatang ito'y akmang-akma. Ngunit aso ba siyang masusunod, o mabangis na hayop na baka kumagit din sa amo? Alam niyang maraming tatutol sa pagtitiwala ng gayong posisyon sa isang binatang halos wala pang karanasan. Ngunit sa malalim na pagsusuri, wala nang mas angkop kaysa kay Ghislaine. Kung matatalo niya si Desmond, angat siya bilang isang Panginoong hindi kayang maliitin ni Newman. Palagi niyang nakukuha ang gusto niya sa paraang napakahirap tanggihan. Nakakaintriga siyang bata, at tuluyan ang tumango ang Marquess ng Branford. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang posisyon. Ngumiti si Ghislaine. Kahit alam niyang malamang na pumayag si Branford, hindi niya mapigil ang matuwa sa kumpirmasyon. Plano na sana niyang magbigay lamang ng kaunting supply bilang pasasalamat at saka uuwi, ngunit nagsalita pang muli ang Marquess. Ngayong hawak mo na ang teritoryo ni Conde Caboldi, ipapanukala ko sa korte ang iyong pag-angat bilang konde. Umiling si Ghislaine. Hindi ko naman talaga kailangan ng titulo. Taos puso ang kanyang salita. Noon, kailangan niya ng titulo para makapagtatag ng sariling ling. Ngunit ngayon, kung nanaisin, kaya na niyang durugin ang mga duke o maging ang hari sa pamamagitan lamang ng lakas. Ngunit seryoso ang tono ng Marquess. Kinakailangan ng batas ng kaharian na ang komandante ng hukbong panrehiyon ay may ranggong hindi bababa sa konde. Napakamot ng ulo si Ghislaine, bahagyang natawa. Ah, ganoon ba? Hindi kasi ako gaanong pamilyar sa mga batas. Aba, may ganoon palang patakaran? Tila ba isang taong kayang mamuhay ng walang kinikilalang batas? Napabuntong hininga ang Marquess sa ngiting walang pakundangan ni Ghislaine. Kung gayon, ipamana mo ang titulo ni Caboldi, sapagkat mas malaki ang teritoryong nakuha mo. Umiling muli si Ghislaine. Hindi, mananatili akong Fenris. Malilito lamang ang lahat kung palaipat-lipat ako ng pangalan. At saka, hindi maganda pakinggan ang Caboldi. Naipailalim ko na rin naman ang lahat sa pangalang Fenris. Ayos, kung iyon ang nais mo. Wala nang saysay pang makipagtalo sa taong namumuhay ayon lamang sa sariling kalooban.
Sa ngayon ay may sakit ang hari, kaya't ipapakiusap ko sa conciliar upang maisaayos kaagad ang iyong seremonya ng pag-angat. Maayos na yon. Sa totoo, ang pakay lang ni Ghislaine ay ang posisyon ng komandante, ngunit natagpuan niya ang sarili na itinaas bilang konde. Isang hindi inaasahang biyaya, ngunit hindi rin ikinatuwa ng Marquess. Isang basalyo ng iyong ama, ngunit may kapangyarihang higit pa at ranggong kapantay. Tiyak na hindi matutuwa si Conde Ferdium. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ay kapangyarihan. Nag-urong ng balikat ang Marquess. Gayunman, hindi magandang tingnan kung ang isang anak ay nakahihigit sa sariling ama sa lahat ng bagay. Kaya't itataas ko rin si Conde Ferdium bilang Marquess. Nagulat si Ghislaine. Ano, ipapakita ito bilang pagkilala sa mahabang panahon ng paglilingkod ng kanyang pamilya sa Hilaga. At dahil matagal na ring itinuturing ang Margrave na kapantay ng Marquess, hindi naman ito haharapin ng malakas na pagtutol. Para kay Ghislaine, wala namang malaking pakinabang yun, ngunit mas mabuti na rin kaysa wala. At sigurado, matutuwa ang kanyang ama. Maraming salamat po. Isipin mo ito bilang dagdag na gantimpala. At tinapos nila ang usapan. Ang seremonya ng pag-angat. Mabilis na naisagawa ang seremonya. At dahil si Marquess ng Brantford ang nagpasimuno, naging engrandi at marangya ito, sinabayan ng magdamagang kasayahan at walang tigil na piging. Maraming maharlika ang nagpakita ng pilit ng ngiti habang bumabati kay Ghislaine. Oh, matagal na rin mula nung huli tayong nagkita, Conde Fenris. Sa hinaharap, magtulungan nawa tayo. Binabati kita sa iyong pag-angat, talaga. Sila ang mga maharlikang dating minamaliit siya. Ngunit ngayoy hindi maitago ang panghihinayang at inggit. Ngunit masaya silang binati ni Ghislaine, nakangiting worry walang pakialam. Akala nila'y itatapon lamang ako matapos magamit, ngunit ngayoy mas mataas pa ako kaysa sa kanilang lahat. May ilan pa ring lihim na sumumpa laban sa kanya. Sana magtagumpay si Desmond laban sa kanya, hindi siya palalampasin ng mga dukal. Ngunit wala siyang pakialam. Mayroon ding mga totoong nakiramay at bumati. Gaya ni na Conde at Condessa Aylesbury at Conde Norton, na tuwang-tuwa sa kanyang tagumpay. At hindi may iwasang dumagsa ang mga dalagang maharlika, dala ng kanilang kuryusidad at paghanga. Napatabig si Rosaline, halos madapa, at sa inis ay napakuyom ng kamao. Samantala, kahit ang mga pari ng simbahang Juana ay lumapit, nakangiting inabot ni Por Isko ang kanyang kamay. Binabati kita. Tunay ngang ikaw ay hinirang ng Diyosa, tulad ko. Ngunit sa isip niya, mamatay ka na sana. Paano ka naging konde? Ano na ang mangyayari sa akin? Ngunit pinigil ang tawa ni Ghislaine at nakipaglaro sa palabas. Salamat. Lahat ay biyaya ng Diyosa. At buong piging, tila 10 katawan ang kinailangan ni Ghislaine upang harapin ang lahat. Sa pagtatapos ng piging, nilapitan niya si Mariel. May kilala ka bang Aiscan? Aiscan. Ang elf na may problema sa galit. Huwag mong sabihin siya ang iniligtas mo. Kilala siya, syempre, kilalang kilala, may kakaibang talento pa nga. Ano, matibay siyang parang bato. Kahit ilang ulit mo siyang bugbugin, hindi siya basta-basta natutamba. Kaya't sumuko na lahat ng nagnasang turuan siya. At isa pa, napakahusay niyang magmura. Iyon pala ang talento, nag-isip si Ghislaine, sa ilalim ng kanyang kamay. Naging masunurin si Aiscan matapos malasap ang bingit ng kamatayan. Ngunit ngayong alam niyang ganoon ang reputasyon ng elf, minabuti niyang bantayan ito ng mabuti. Ang pagbabalik sa Fenris. Matapos ang matagumpay na seremonya at piging, masayang bumalik si Ghislaine sa kanyang teritoryo. Nakuha ko ang komisyon ni Piote, ang banal na relikya, napatali si Por Isko, nakuha ang posisyon ng komandante, napaangat ang titulo ni Ama. Ilang tagumpay ang naipon ko ngayon. Hindi niya mapigil ang malugod ang damdamin. Pagbalik sa Fenris Estate, sa malubong ang pagdiriwang. Maging sina Belinda, Fergus, Jillian at lahat ng kasama ay nagalak. Pati mga kabalyero, sundalo, at karaniwang tao'y nakisalo sa kasayahan. Ngunit si Claude ay halos hindi makapaniwala. Ano, pinakamataas na komandante ng Hilaga? Konde ng Fenris? Hindi na baliw ang ating Panginoon, pati buong mundo'y nababaliw na. Siya na lang ang nakakakuha ng lahat ng magaganda. At sa isang mundong baliktad, naniwala si Claude na siya na lamang ang natitirang matinong tao. Samantala, sa Hilagang Kuta, nagdulot din ng matinding kaguluhan ang biglaang pagdating ng mga sugo ng hari.